Hindi ka karapat-dapat maging presidente, Sara. President Rodrigo Duterte proclaims in a speech, women are not cut out to be president of the country. He says this Thursday, January 14, in reference to his own daughter, Davao City Mayor Sara Duterte. He says he advised Sara not to run for president in 2022. My daughter, iniudyok Manila, sabi ko, my daughter is not running. I have told Inday not to run kasi naaawa ako sa dadaanan niya na dinaanan ko. Hindi ito pambabae. Noong 2021, may isang lalaking nagsabi ng matapang, diretsahan, at walang halong pag-aalangan. Hindi ito para sa isang babae. Oo, narinig mo na yun noon. Hindi lang basta opinyon, kundi isang paninindigan mula mismo sa isang makapangyarihang tao. Ang mas matindi, hindi ito sinabi sa kung sino lang, kundi sa sarili niyang anak. Pero sino ba ang makapagsasabi ng hinaharap? Dahil noong 2021, wala pang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa loob ng ilang taon. Pero ngayon, 2025 na, at ang lahat ng babala, ang lahat ng pasaring, ang lahat ng dudang ibinoto noon, tila nagkakatotoo. VP Sara Duterte may impeach. Isang pangyayaring hindi inaasahan ng kanyang mga taga-suporta. Isang katotohanan nagpapatunay na maaaring tama ang matandang nagsalita noon. Hindi man ito direktang sinabi na ang pagkapangulo ay hindi para sa isang babae, ngunit ang kanyang anak ay isang babae, ay tila sinasabi niya ring hindi ito para kay Sara Duterte. Pero bakit? Ano ang nangyari? Dati siyang frontrunner, sinasabing susunod na magiging pinuno ng bansa, malakas, may pangalan, at may mga taga-suportang todo-todong naniniwala. Pero ang tanong, sapat ba ang pangalan para maging isang mabuting pinuno? Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoon ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. Dahil ang pangalan ay hindi sapat kung ang kilos ay puno ng kamalian. Hindi natin sinasabing hindi siya may kakayahan, pero hindi rin natin pwedeng itanggi ang napakaraming pagkakamaling naganap sa kanyang panunungkulan. Una, ang banta ng pagpaslang sa Pangulo. Noong Nobyembre 2024 sa isang press conference, inamin ni Duterte na nakipag-ugnayan siya sa isang assassin upang ipapatay sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang unang ginang Lisa Marcos at si House Speaker Martin Romualdez sakaling may mangyayaring masama sa kanya. Ang pahayag na ito ay tinuturing na isang seryosong banta sa pambansang seguridad at isang pagtataksil sa tiwala ng publiko. Pangalawa, malawakang korupsyon at pagnanakaw ng pondo. Inakusahan si Duterte ng maling paggamit at paglustay ng mga confidential funds na inilaan para sa kanyang opisina bilang pangalawang pangulo at bilang dating kalihim ng Department of Education. Kasama rito ang hindi may paliwanag na yaman at pagkabigong ideklara ang lahat ng kanyang ari-arian sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Pangatlo, pagkakasangkot sa extrajudicial killings. May mga aligasyon na si Duterte ay may direktang partisipasyon o pagkakasangkot sa mga extrajudicial killings na naganap sa ilalim ng kampanya laban sa droga ng kanyang ama, ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang mga insidenteng ito ay nagdulot ng malawakang paglabag sa karapatang pantao at pagkondena mula sa lokal at international na komunidad. Pang-apat, pagpapakita ng kawalan ng matatag na pamumuno sa issue sa West Philippine Sea. Inakusahan si Duterte ng pagkabigong magpakita ng matatag na posisyon laban sa agresibong aksyon ng China sa pinagagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Ang kanyang pananahimik o kakulangan ng aksyon ay tinuturing ng isang pagtataksil sa soberanya ng bansa at sa tiwala ng publiko. At ngayon ang taong dati tinitingala bilang malakas ay ngayon kinamumuhian ng marami dahil may mga bagay na hindi mo pwedeng dayain. Pwede kang sumikat sa pangalan pero hindi mo pwedeng lukuhin ang kasaysayan.
Pwede kang suportahan ng malalakas pero hindi mo pwedeng pilitin ang taong bayan na ipagkatiwala muli ang kinabukasan sa iyo. At kaya ngayong 2028, habang unti-unting lumalapit ang halalan ng presidential, isang tanong ang bumabangon sa isipan ng madla: karapat-dapat bang maging Pangulo si VP Sara Duterte? Noong 2021, may isang ama na nagduda sa kanyang anak. Ngayong 2025 ay tila isang buong bayan na ang nagdududa sa kanya dahil ang mga katagang minsang binitawan ay tila nagkakatotoo. Hindi ito para sa isang babae, pero hindi dahil sa kasarian, kundi dahil sa kawalan ng kakayahan. At dahil dito, mas malinaw pa sa sikat ng araw, ang pagiging Pangulo ay hindi lang tungkol sa apelyido. Have mercy, O God. Galatia 6:7. Huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi maaring tuyain, sapagkat anuman ang ihasik ng isang tao, iyon din ang kanyang aanihin. Ang kasaysayan ng tao ay paulit-ulit na nagpapatunay ng isang hindi matitinag na katotohanan. Anuman ang ating itanim, iyon din ang ating aanihin. Maraming leader sa mundo ang umakyat sa kapangyarihan gamit ang panininlang, kasakiman at kasamaan. Pero ang ating Panginoong Diyos ay hindi natutulog. Ang bawat maling gawa ay may kapalit at walang sinuman ang makakaligtas sa makatarungang hatol ng ating Panginoon. Ang ating Panginoong Hesus mismo ang nagpakita ng tunay na halimbawa ng isang pinunong dapat nating sundan. Hindi makasarili, hindi gahaman, hindi mapanlinlang, bagkus. Siya ay mapagkumbaba, may malasakit at laging inuuna ang kalooban ng ating Diyos, ang ating Diyos Ama. Kung ang isang leader ay namumuno ng may kasalanan at kapuwalian, darating ang araw na ang kanyang itinanim na kasamaan ay magbubunga ng kapahamakan. Hindi man ito agad makikita, pero sa takdang panahon, ang hustisya ng ating Panginoong Diyos ay walang palya. Tandaan natin, ang tunay na pamumuno ay hindi nasusukat sa pangalan o sa kapangyarihan, kundi sa pagsunod niya sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Isang bagay na ipinakita ng ating Panginoong Kristo sa pamamagitan ng kanyang buhay at sakripisyo. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga po, Panginoon, na wala nang hihigit na Pangulo at Presidente ng lahat ng mga presidente, kundi ang ginawa ng aming Panginoon Kristo na siya'y nagpakumbaba, ibinigay ang kanyang buhay, ibinigay ang kanyang pag-ibig para sa sanlibutan. Tulungan kami, Panginoon, na iayon ang aming buhay alang-alang sa aming Panginoon Jesus. At salamat sa inyo pong walang sawang pag-ibig na ibinigay niyo ang inyong anak, ang katangi-tangi niyo pong anak para sa amin. Salamat po, Panginoong Diyos, at patnubayan po kami. Patnubayan po ang aming bansa. Patnubayan po ang mga Duterte. Gayon din ang mga Marcos. Gabayan po ang bawat isa. At salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin. At patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, sapagkat itong isang hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.